1 Nephi chapter 14. Kabanata 14, 14. Sinabi ng isang anghel kay Nephi ang tungkol sa mga pagpapala at pagsusumpang ipapataw sa mga hentil. May dalawang simbahan lamang, ang simbahan ng Kordero ng Diyos at ang simbahan ng Diablo. Ang mga banal ng Diyos sa lahat ng bansa ay inuusig ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahan. Ang apostol na si Juan ang susulat hinggil sa katapusan ng daigdig, mga 600 to 592 BC. At ito ay nangyari na kung makikinig ang mga hentil sa Kordero ng Diyos sa araw na yaon na ipakikilala niya ang sarili sa kanila sa salita, at gayon din sa kapangyarihan ng bawat gawa, hanggang sa pag-alis ng kanilang batong kinatitisuran, at hindi patitigasin ng kanilang mga puso laban sa Kordero ng Diyos. Sila ay mabibilang sa mga binhi ng iyong Ama. Oo, sila ay mabibilang sa sambahayan ni Israel, at sila ay magiging mga pinagpalang tao sa lupang pangako magpakailanman. Hindi na sila muling madadala pa sa pagkabihag, at ang sambahayan ni Israel ay hindi na muling pipisan sa iba. At ang yaong malalim na hukay na hinukay para sa kanila ng yaong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na itinatag ng Diablo at ng kanyang mga anak, upang maakay niya palayo ang mga kaluluwa ng tao pababa sa impyerno. Oo, ang yaong malalim na hukay na hinukay para sa pagkalipol ng tao ay mapupuno ng mga yaong humukay nito tungo sa kanilang lubusang pagkalipol, wika ng Kordero ng Diyos. Hindi ang pagkawasak ng kaluluwa maliban sa pagtatapon nito sa yaong impyernong walang katapusan. Sapagkat dinggin, ito ay alinsunod sa pagkabihag ng Diablo, at alinsunod din sa katarungan ng Diyos sa lahat ng yaong gagawa ng kasamaan at karumaldumal na gawain sa kanyang harapan. At ito ay nangyari na nangusap ang anghel sa akin, si Nephi, sinasabing, namasdan mo na kung magsisisi ang mga hentil ay makabubuti sa kanila, at nalalaman mo rin ang hinggil sa mga tipan ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, at naririnig mo rin ang mga sino mang hindi magsisisi ay tiyak na masasawi sa makatuwid. Sa aba ng mga hentil, kung sakali mang patitigasin nila ang kanilang mga puso laban sa Kordero ng Diyos, sapagkat darating ang panahon, wika ng Kordero ng Diyos, nagagawa ako ng isang dakila at kagilagilalas na gawain sa mga anak ng tao, isang gawaing magiging walang hanggan, sa isang dako man o sa kabila, sa ikahihikayat man nila tungo sa kapayapaan at buhay na walang hanggan, o tungo sa pagpapaubaya sa kanila sa katigasan ng kanilang mga puso at sa kabulagan ng kanilang mga isip, na magdadala sa kanila sa pagkabihag at gayon din sa pagkawasak, kapwa temporal at espiritual, alinsunod sa pagkabihag ng Diablo na aking sinabi. At ito ay nangyari na nang sabihin ng anghel ang mga salitang ito, sinabi niya sa akin, naalala mo ba ang mga tipan ng Ama sa sambahayan ni Israel? Sinasabi ko sa kanya, opo. At ito ay nangyari na sinabi niya sa akin, tingnan, masdan ang makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na ina ng mga karumaldumal na gawain ng Diablo, na ang Diablo ang may tatag. At sinabi niya sa akin, dinggin, may dalawang simbahan lamang. Ang isa ay simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang isa naman ay simbahan ng Diablo. Kaya nga kung sino man ang hindi nabibilang sa simbahan ng Kordero ng Diyos ay nabibilang sa yaong makapangyarihang simbahan na ina ng mga karumaldumal na gawain, at siya ang patutot ng buong mundo. At ito ay nangyari na tumingin ako at namasdan ang patutot ng buong mundo, at ang nakaupo
at nakaupo siya sa maraming katubigan. At may kapangyarihan siya na bumuo sa buong mundo, sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. At ito ay nangyari na namasdan ko ang simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang bilang nito ay kakaunti. Dahil sa kasamaan at mga karumaldumal na gawain ng patutot na nakaupo sa maraming katubigan. Gayunpaman, namasdan ko na ang simbahan ng Kordero na mga banal ng Diyos ay nasa lahat din ng dako ng mundo, at ang kanilang nasasakupan sa mga dako ng mundo ay kakaunti, dahil sa kasamaan ng makapangyarihang patutot na nakita ko. At ito ay nangyari na namasdan kong sama-samang tinipon ng makapangyarihang ina ng mga karumaldumal na gawain ang maraming tao sa lahat ng dako ng mundo, sa lahat ng mga bansa ng mga hentil, upang kalabanin ang Kordero ng Diyos. At ito ay nangyari na ako si Nipay ay namasdan ng kapangyarihan ng Kordero ng Diyos, na ito ay napa sa mga banal na simbahan ng Kordero at sa mga pinagtipan ng tao ng Panginoon, na nakakakalat sa lahat ng dako ng mundo, at nasasandatahan sila ng katwiran at ng kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. At ito ay nangyari na namasdan kong nabuhos ang puot ng Diyos sa iyong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan. Kung kaya nga't may mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan sa lahat ng bansa at lahi sa mundo. At nang magsimula magkaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan sa lahat ng bansang pag-aari ng ina ng mga karumaldumal na gawain, nangusap ang anghel sa aking sinasabing, masdan, ang puot ng Diyos ay napa sa ina ng mga patutot. At masdan, nakikita mo ang lahat ng bagay na ito. At kapag dumating ang panahong mabubuhos ang puot ng Diyos sa ina ng mga patutot na siyang makapangyarihan at karumaldumal na simbahan sa buong mundo, na ang dyablo ang may tatag, sa gayon, sa araw na yaon, ang gawain ng Ama ay magsisimula sa paghahanda ng daang upang maisakatuparan ang kanyang mga tipan na kanyang ginawa sa kanyang mga tao na nabibilang sa sambahayan ni Israel. At ito ay nangyari na nangusap sa akin ng anghel, sinasabing, tingnan. At tumingin ako at namasdan ang isang lalaki, at nakadamit siya ng isang puting bata. At sinabi ng anghel sa akin, masdan, ang isa sa 12 apostol ng Kordero. Masdan, makikita niya at isusulat ang mga nalalabi sa mga bagay na ito, oo, at gayon din ang marami pang bagay na nangyari na. At isinulat din niya ang hinggil sa katapusan ng daigdig. Ano pat ang mga bagay na kanyang isusulat ay makatarungan at totoo, at ang dinggin na susulat ang mga ito sa aklat na iyon namasdan na nagmula sa bibig ng Hudyo. At sa panahong lalabas ang mga ito sa bibig ng Hudyo, o sa panahong ang aklat ay lalabas mula sa bibig ng Hudyo, ang mga bagay na nasusulat ay malinaw at dalisay, at pinakamahalaga at madaling maunawaan ng lahat ng tao. At dinggin ang mga bagay na isusulat ng apostol na ito ng Kordero ay maraming bagay na iyo nang nakita, at dinggin ang nalalabi ay makikita mo. Subalit ang mga bagay na iyong makikita pagkaraan nito ay hindi mo isusulat, sapagkat inordan ng Panginoong Diyos ang mga apostol ng Kordero ng Diyos na siya ang magsusulat ng mga yaon. At gayon din sa ibang nabuhay na noon, sa kanila ay ipinakita niya ang lahat ng bagay, at isinulat nila ang mga yaon, at tinatakan ng mga yaon upang lumabas sa kanilang kadalisayan, alinsunod sa katotohanan na nasa Kordero, sa sariling tinakdang panahon ng Panginoon sa sambahayan ni Israel. At ako si Nipay ay narinig at nagpatotoo na ang pangalan ng apostol ng Kordero ay Juan, ayon sa salita ng anghel. At dinggin, ako, si Nipay, ay pinagbawalang aking isulat ang nalalabi sa mga bagay na aking nakita at narinig.
Kaya nga ang bagay na naisulat ko ay sapat na sa akin, at aking isinulat ang maliit na bahagi lamang ng mga bagay na aking nakita. At pinatotohanan ko na aking nakita ang mga bagay na nakita ng aking Ama, at ipinaalam sa akin ang mga yaon ng anghel ng Panginoon. At ngayon, tatapusin ko na ang aking mga pananalita hinggil sa mga bagay na aking nakita, habang ako ay natangay ng Espiritu. At kung hindi man nasusulat ang lahat ng bagay na aking nakita, ang mga bagay na aking naisulat ay totoo. At gayon nga ito. Amen. Marco. Galing ano. Ang sabi sa atin ay yung scripture, yung magtuturo sa atin ng mga bagay na kailangan natin dito. Yun man ay nasulat noong unang panahon or yung mga sinusulat ng mga sinashare ng mga prophet. Yun yung salita ng Diyos na tutulong sa atin. Tapos ang ano ko, sana yung magita yung humble kanina dun sa prayer ko. Actually, hindi ko pa naman talaga nababasa ang Book of Mormon, alam mo yun. Pero yung ano yung mga napansin mo na parang kailangan nating matandaan. Ako na lang magsasabi. Ang una kong yung tumimo sa isip ko, ha. Sobrang haba nito eh. Actually, ito nga yung mga sinashare natin kina Kuya Frank yung nasa bahay. Yung tungkol sa yung dalawang uri ng simbahan. Pero ang pumukaw sa akin dito, sabi niya ay, at ito ay mangyayari na kung makikinig ang mga hintil sa kordero ng Diyos, sa araw na iyon, ipapakilala niya ang sarili sa kanila sa salita. So, yung Diyos, papakilala niya yung sarili niya sa kanyang salita. Siyempre, hindi ka naman niya kakausapin. Pwede ka niya kausapin kung magdadasal ka. Pero para marinig mo siya, babasahin mo yung kanyang scripture. No. Papakilala niya sa iyo kung sino siya. Sabi dito ay, at gayon din sa kapangyarihan sa bawat gawa, hanggang sa pag-aalis ng kaniyang bagong kinatitusuran. Yung mga kinakatisuran natin na bagay, kaya niyang alisin yun. Kaya niyang gawin yun. Pero, ang sabi dito, at hindi pa titigasin ang kanilang mga puso laban sa kordero ng Diyos. Pero syempre dapat tayo rin, willing din tayo na tanggapin yung salita niya. Kasi kahit anong scripture yung ibigay sa atin, kung hindi natin tatanggapin, hindi rin natin matatanggap yung salita or yung message na gusto niya iparating sa atin. Sila ay mabibilang sa mga binhi ng iyong Ama, o sila ay mabibilang sa sambahayan ng Israel. At sila ay magiging mga pinagpalang tao sa lupang pangako magpakailanman. Hindi na sila muling madadala pa sa pagkakabihag, at ang sambayan ng Israel ay hindi na muling pipisan sa iba. Tapos ang sabi dito ay, yung mga susunod dun sa karumaldumal na simbahan. Yun ay, sabi dito ay, at ang iyong malalim na hukay na hinukay para sa kanila ng iyong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan ay tinatag ng Diablo at ng kanyang mga anak upang maakay niya palayo ang mga kaluluwa ng tao pababa sa impyerno. O ang iyong malalim na hukay na hinuhukay para sa pagkalipol ng tao ay mapupuno ng mga iyong humukay nito tungo sa kanilang lubusang pagkalipol, wika ng kordero ng Diyos. Hindi ang pagkawasak ng kaluluwa maliban sa pagtatapon nito sa iyong impyernong walang katapusan. Ang dun malay, hindi naman yung simbahan ang magdadala sa iyo dun sa Diablo, kundi yung mga bagay na nakapalibot sa iyo o yung mga bagay na chinuchus mo o pinipili. Kasi imposible, hindi naman sa imposible, hindi ko masasabi question. Pero hindi naman kasi 1 and 2 lang. Parang, basta nandito na ako sa simbahan na gusto ko, yun na yun. Hindi, yung mga actions na ginagawa natin, yung mga pagpipili natin, yun yung magdadala sa atin sa hukay.
Pero ang maganda doon ay kaya tayong alisin sa mga batong kinatito sara natin. Tapos ang sabi dito ay nabanggit din yung pagsisisi. Sabi dito, at ito ay nangyari na ng usapanghel sa akin. Si Nephi sinasabing, namasdan mo na kung magsisisi ang mga hentil ay makakabuti sa kanila. At nalalaman mo rin ang hingil sa mga tipan ng Panginoon sa sambayan ng Israel. At narinig mo na rin ang sinumang hindi magsisisi ay tiyak na masasawi. Bilang mga adopted, dahil tayo hintil na-adapt na tayo. So, ang kailangan na lang talaga natin ay magsisi. Hindi naman sinabing one time ka lang magsisi. Ang sabi doon ay, repentance is not an option. It's the solution. Saktong-sakto talaga yun. Ikaw ayoko nagsiselfone ka. Pero saktong-sakto, pagka-open mo ng phone mo, yun yung lumabas. Yun na yung pagpapakilala sa'yo ng Diyos na, Junay, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi ito ang solusyon sa problema mo. Hindi yung pagtigas ng puso, kundi yung pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran. Yun yung nakuha ko dito. Although sobrang haba niya, marami pa talaga siyang mga ipapaliwanag pa dito. Pero para sa akin sa ngayon, yun yung message na gustong iparating sa atin ng Ama sa langit, na yung anak niya, pinadala niya para tubusin yung mga kasalanan natin. Para yung repentance magkaroon ng maging effective para sa atin. Dahil nasa mundo tayo, talagang magkakasal at magkakasal tayo. Naalala mo yung usapan natin sa sa sakyan. Kahit yung mga leaders, kahit yung mga prophet, sigurado, matitindi rin yung pagsubok nila. Sigurado, nagkakamali rin sila. Pero dahil may repentance, hindi tayo nagstay kung nasan tayo. Hindi rin tayo nalubog. One step at a time. Hindi ka naman magiging perfect in an instant Talagang magkakasala ka. Pero kung pipiliin mo na tigasan yung puso mo at panindigan ko ano yung mga gusto mo lang na gawin, sigurado, masasama ka dun sa mga nasa hukay. Pero kung pipiliin mo na, alam mo sa sarili mo na, alam mo kung bakit ka nagigilty. Kasi, naintindihan mo yung gospel. Nahihiya ka lang dahil lagi ka nahinging repentance. Pero sabi nga doon, araw-araw, dapat nagre-repent tayo. Malaki or maliit man yung kasalanan natin. Yun yung isang bagay na kailangan natin ituro kay Seth. Sabi nga, it's a gift. Siya isang regalo. Kailangan natin pahalagahan, kailangan natin i-cherish. Hindi natin itinatago. Di ba yung mahalaga, yung magaganda, yun yung pinapakita natin. Kasi, yun yung mahalaga. Yun yung importante sa buhay natin. Kaya, sana ay lagi nating magamit yung gift na yun. Para naman, hindi naman sayang yung atonement ni Jesus Christ para sa atin. Alam ko na, mahal tayo ng Diyos. At, yung family, yung mahalaga. Yun nga yung eternal At yun talaga yung isang bagay na wala si Satan na gusto niyang mawala rin sa'yo.
Sana ay makip natin yung family natin dito hanggang sa kabilang buhay. Alam ko na lahat totoo. Doon ako sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Very good ka.